children! Welcome back to our Good News Club Online! Ngayon, masasaksihan natin na minamahal ni Jesus ang lahat ng tao. Nais ng Diyos na malaman mo na minamahal ka niya at gusto kanyang iligtas sa kasalanan at sa parusa nito. Sabihin natin ang ating word up. Minamahal ni Jesus ang lahat ng tao. Sabay-sabay natin mga bata. Minamahal ni Jesus ang lahat ng tao. Kids, please watch the story para malaman mong mahal ka ni Jesus at ibig kanyang iligtas sa parusa ng iyong kasalanan. Enjoy watching! Pwede ka ba mag-isip ng pagkakataong may nakaalam ng isang maling bagay na ginawa mo? Ako, mga bata, halimbawa, nung ako pa ay elementarya, ako ay nagnakaw ng bayabas at sinabi ko ito sa aking kaibigan dahil hindi ako nagpaalam sa may-ari. Kapag may nagawa tayong mali, kadalasan ay may parusa para hindi na natin ito gawin ulit. Si Jesus ay perpekto, hindi tulad natin. Hindi siya gumagawa ng anuman para maparusahan. Maaring ang pagpaparito niya sa mundo ay para parusahan ang lahat ng narito dahil sa masasamang bagay na nagawa ng mga tao. Pero sinasabi ng ating verse na ipinadala ng Diyos si Jesus sa mundo para sa isang naiibang dahilan. Sabay-sabay nating basahin ito at pagkatapos ay sabihin niyo sa akin kung bakit ipinadala ng Diyos si Jesus sa mundo. Ngayon, ang ating talata ay bubuksan ko sa Biblia sa Aklat ng Juan 3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Sige mga bata, sabay-sabay nga natin ito basahin. Juan 3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Juan 3:17. Bakit ipinadala ng Diyos si Jesus sa mundo? Tama! Naparito si Jesus para iligtas ang mundo. Sino ang nakaalala ng ating verse noong nakaraan? Ayan, sige nga, pagbalik-aralan natin, Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Saang libro sa Biblia nanggaling ang verse na iyon? Tama! Sa Juan. Ang verse ngayon ay makikita din sa Aklat ng Juan. Ang totoo, kasunod lamang ito ng verse noong nakaraang linggo. Ang Juan ba ay nasa lumang tipan o sa bagong tipan? Tama, nasa bagong tipan. Ito ay ang pang-apat na libro sa bagong tipan. Ang unang apat na mga libro ay ang Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Sige nga, sabayan niyo ako mga bata. Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Lahat ng apat na librong ito ay nagsasabi ng tungkol kay Jesus, ang kanyang kapanganakan, buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ang apat na lalaking sumulat ng mga librong ito ay tumira sa magkakaibang lugar. Pero ang lahat ng apat na librong ito, tinatawag na gospel, ay nagsasabi ng iisang kwento tungkol kay Jesus. Ilan sa mga kwento ay may mas maraming detalye kaysa iba. Ilan sa mga aklat ay nagsasabi ng mga kwentong hindi nabanggit sa ibang mga libro. Pero kung sama-sama lahat ng apat na gospel ay nagbibigay sa atin ng totoong kwento ng buhay ni Jesus. Dahil hindi nagsisinungaling ang Diyos, ang kanyang salita ay totoo
sabay nating sabihin ang ating verse. Juan 3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Juan 3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao. Ang anak ng Diyos ay si Jesus. Naparito si Jesus, hindi para idiin o parusahan ka sa iyong kasalanan. Mahal na mahal ka niya, kaya ayaw niya iyon para sa iyo. Kundi upang iligtas ang mga ito sa pamagitan niya. Naparito si Jesus nang sa ganoon ay mailigtas ka mula sa parusa ng kasalanan. Ang tanging paraan para maligtas ang mundo, ikaw at ako, mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pananampalatayang si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay. Pagtitiwala sa Kanya na nag-iisang tagapagliligtas sa iyo. Kapag ikaw ay naligtas, pinatawad na ang iyong mga kasalanan at mayroon kang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Naparito si Jesus para iligtas ang mundo at kasama ka roon. Ikaw bata na hindi pa tumatanggap kay Jesus, nakikilala at minamahal ka ni Jesus. Sabayan niyo ako. Minamahal ni Jesus ang lahat ng tao. Sige nga, isa pa. Minamahal ni Jesus ang lahat ng tao. Naparito si Jesus para ipakita ang kanyang pagmamahal para sa iyo sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa halip na ikaw. At ang pag-ako sa parusa ng iyong kasalanan. Sasampalataya ka ba sa Kanya ngayon? Kung ikaw bata naman na tumanggap na kay Jesus, naparito din si Jesus sa mundo para mahalin tayo at ipakita doon sa mga sumampalataya na sa Kanya kung paano mamuhay. Naparito siya para ipakita sa atin kung paano magmalasakit sa iba kahit sa mga taong iniiwasan ng iba at iyong mga mahirap mahalin. Kung sumasampalataya ka na kay Jesus bilang iyong tagapagligtas, nais niyang mahalin mo ang lahat ng tao. Hilingin mo sa Espiritu Santo na tulungan kang mahalin ang mga taong mahirap ibigin. Maaari mong ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila ng pag-ibig ng Diyos at pananalangin na magtitiwala sila kay Jesus bilang tagapagligtas. Ngayon mga bata, para makabisado natin ang ating talata, may gagawin tayo. Mayroon ditong missing word, may mawawalang word dyan mamaya, ha? Pero babasahin muna natin ito ng buo. Juan 3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Juan 3:17. Unang word na mawala, mga bata, ay isinugo. Huwag na natin banggitin yan, ha? Dapat nakablank yun. Juan 3:17. Blank. Ang Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Juan 3:17. So may isa nang nawala, ha? Ano yung nawala? Isinugo. Ngayon, sunod naman na word na mawala ay yung anak. Huwag niyong banggitin yun, ha? Pati yung unang nawala kaninang word. Juan 3:17. Blank ng Diyos ang kanyang blank, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Juan 3:17. Ngayon, may dalawa ng missing word, ha? Dagdagan pa natin ito ng isa pa. 3 na. Ito yung maparusahan. Okay. Juan 3:17. Blank ng Diyos ang kanyang blank, hindi upang hatulang blank ang mga tao,
kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Juan 3:17. Okay, 4 na word. Mawawala dyan ang tao. Okay, Juan 3:17. Blank ng Diyos ang kanyang blank, hindi upang hatulang, blank ang mga blank, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamagitan niya. Juan 3:17. So, ilang word na yan? May 4 na. Ngayon, pang-5 na. Ang sunod na letra ay iligtas. Juan 3:17. Blank ng Diyos ang kanyang blank upang hatulang, blank ang mga blank, kundi upang blank ang mga ito sa pamagitan niya. Juan 3:17. Okay. Ilan na yun? 5. So, sunod na word, ito. Yung pang-6. Juan 3:17. Blank ng Diyos ang kanyang blank, hindi upang hatulang, blank ang mga blank, kundi upang blank ang mga blank sa pamamagitan niya. Juan 3:17. Okay, ang last na word ay niya. Okay? Juan 3:17. Blank ng Diyos ang kanyang blank, hindi upang hatulang, blank ang mga blank, kundi upang blank ng mga blank sa pamamagitan blank. Juan 3:17. Nakuha niyo, kids? Okay, sabay-sabay nating basahin ulit. Juan 3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Juan 3:17. Come on, people, now don't be late. It is time now to celebrate. Nothing in the world is better. Nothing in the world compares. Come on, people, now jump on in. We are giving the praise to Him. Nothing in the world is greater than God's love for you and you and you. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. Gave His life a sacrifice. He paid the price. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. He forgives all our sin. He's the Lord. He's our friend. Jesus is the great good news. Come on, people, now don't be late. It is time now to celebrate. Nothing in the world is better. Nothing in the world compares. Come on, people, now jump on in. We are giving the praise to Him. Nothing in the world is greater than God's love for you and you and you. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. Gave His life a sacrifice. He paid the price. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. He forgives all our sin. He's the Lord. He's our friend. Jesus is the great good news. Sino sa inyo ang mahilig mag-shortcut papunta sa paborito niyong lugar? Maalala ko, napakahilig ko mag-shortcut or dumaan sa pinaiksing daan kasi gusto ko makarating agad. Kasi pag hindi shortcut, mahaba ang lakarin.
May mga tao sa Biblia na ayaw dumaan sa pinaiksing daan. Aalamin natin ngayon kung bakit. Ang kwento natin ay manggagaling sa Bagong Tipan sa Aklat ni Juan, Kabanata 4. Sinasabi sa atin doon na may isang lugar na hindi nilalapitan ng mga Hudyo o Israelita. Ang lugar na ito ay tinatawag na Samaria. Ang mga Hudyo ay hindi dumadaan sa Samaria saan man sila pupunta dahil ayaw nila sa mga taga Samaria at ginagawa nila ang lahat para iwasan ang mga ito. Hindi makikipag-usap ang mga Hudyo sa isang taga Samaria. Napakaraming dahilan kung bakit inaayawan ng mga Hudyo ang mga taga Samaria. Ayaw din ng mga taga Samaria sa mga Hudyo. Isang dahilan bakit ayaw nila sa isa't isa ay dahil hindi pareho ang paniniwala nila tungkol sa Diyos. Pinag-aawayan ng mga Hudyo at taga Samaria kung sino ang tama sa kanilang paniniwala tungkol sa Diyos. Kung madadaanan man sa kalsada ng isang Hudyo ang isang taga Samaria, dadaan siya sa may kanal. Nang sa ganoon, ay hindi mag-aabot kahit ang anino nila. Pinipili ng mga Hudyo ang ibang daan kahit ang pagdaan sa Samaria ang pinakamabilis na paraan. Minsan, iikot sila dun sa may ilog Jordan o lilibot sila sa may Mediterranean Sea. Isang araw ay kinakailangang maglakbay ni Jesus at ang kanyang mga alagad. At ang pinakamaiksing ruta ay ang pagdaan sa Samaria. Aling daan sa palagay mo ang pinili ni Jesus? Sinasabi sa ating talata, dumaan si Jesus sa Samaria. Bakit niya gagawin iyon? Dahil mahal ni Jesus ang lahat ng tao. Sasabihin nga natin, minamahal ni Jesus ang lahat. Ulit, minamahal ni Jesus ang lahat. Minamahal niya maging ang mga taong walang ibang nagmamahal. Ang pagmamahal sa ibang tao, taong walang ibang nagmamahal ay mahirap, hindi ba? Alam mo bang kung ikaw ay sumampalataya na kay Jesus, nais niyang mahalin mo rin ang lahat. Inuutos sa iyo na mahalin ang bawat isa, maging ang mga taong ayaw mo. Dahil nilikha siya ng Diyos katulad mo. Sinasabi ng Biblia, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Sinabi ni Jesus sa mga tao na mahalin nila maging ang kanilang mga kaaway at ipanalangin ang mga naging masama sa kanila. Huwag mong sabihin ng malakas ang pangalan, ha? Pero pwede mo bang isipin, ang isang taong para sa iyo ay mahirap mahalin. Maaring ito ay isang taong inaayawan ng halos lahat ng tao. Pwedeng naging masama siya sa iyo. Maaring napakahirap mahalin ang mga taong masama o inaayawan ng iba. Pero dahil nananahan sa iyo ang Diyos, Espiritu Santo, tutulungan ka niyang mahalin sila. Kung sumampalataya ka na kay Jesus, hilingin mo sa Espiritu Santo na tulungan kang mahalin ang mga taong mahirap ibigin. Bibigyan ka niya ng pagmamahal para sa kanila at ng lakas ng loob. At kakayahang tratuhin sila ng tama kahit hindi ganoon ang ginagawa ng iba o ayaw man ng iba. Minamahal ni Jesus ang lahat. Minamahal niya ang mga taga Samaria at kaya pinili niyang sa Samaria dumaan. Siya at ang kanyang mga alagad ay buong umagang naglalakad. Tumayo ka nga at maglakad sa pwesto nyo habang nagbibilang ako ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Thank you. Pagkatapos ay magkunwari kayong mga pagod na pagod. Isa itong nakakapagod na paglalakbay. Dumating sila sa isang bayang mayroong balon na pinag-iigiban ng tubig ng mga tao. Pumunta sa kabayanan ang mga alagad ni Jesus para bumili ng pagkain at si Jesus naman ay naupo para mamahinga. Bakit kailangan ni Jesus na huminto at magpahinga kung siya ay Diyos? Si Jesus ay
totoong Diyos, pero dahil siya rin ay totoong tao. Kinakailangan niyang magpahinga at kumain noong nasa mundo pa siya. Napagod siya at nagutom, kagaya mo. Hindi pa nagtagal. Sa pagkakaupo si Jesus para magpahinga, nakita niya ang isang Samaritanang dala ang isang malaking banga. Hindi niya pinansin si Jesus at naghanda para punuin ng tubig ang banga. Tinanong siya ni Jesus, "Pwede mo ba akong bigyan ng maiinom?" Kinakausap ni Jesus ang isang taga-Samaria. Sa palagay mo, bakit siya kinakausap ni Jesus? Ano sa palagay mo ang nararamdaman ng babae gayong isang Hudyo ang nakikipag-usap sa kanya? Inaayawan siya ng mga Hudyo. Pumupunta siya sa balon ng tanghaling tapat kapag mainit at wala doon ang ibang mga babae. Pero iba si Jesus. Siya ang perpektong anak ng Diyos. Nagmamalasakit siya sa babaeng ito. Kahit na siya isang taga-Samaria, nagmamalasakit si Jesus sa bawat tao. Dahil nilikha niya ang lahat. Nakikilala at minamahal ka niya. Dahil nilikha ka niya. Sabi sa unang Juan 4:11, tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Bago pa man narinig ang tungkol sa Diyos, kilala at minahal ka na niya. Sabayan niyo ako, minamahal ni Jesus ang lahat. Isa pa, minamahal ni Jesus ang lahat. Alam niya ang lahat ng tungkol sa iyo. Saan ka nakatira, ano ang paborito mong pagkain, at mga bagay na gustong-gusto mong gawin. Alam din niya kung magiging ano ka paglaki mo. Si Jesus ay Diyos. Siya ay mabuti at banal. Ibig sabihin nito ay lahat ng kanyang ginagawa ay tama at perpekto. Nagmamalasakit siya sa iyo at nagmamalasakit siya sa kanila, sa mga hindi minamahal ng ibang mga tao. Nagmamalasakit si Jesus sa babaeng ito kahit na isa siyang taga-Samaria at ayaw ng iba sa kanya. Humingi si Jesus ng mainom. Labis itong nagulat nang kausapin siya ni Jesus. Alam niya kung ano ang damdamin ng mga Hudyo patungkol sa mga taga-Samaria. Matapos humingi si Jesus ng mainom, kinausap niya ang babae. Sinabi niya sa kanya na siya ang pinadala ng Diyos para iligtas ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Sinubukan nitong ibahin ang usapan at nagpasimula ng bagong pag-uusapan. Pero hindi siya sinukuan ni Jesus. Sa halip, sinabi ni Jesus sa kanya, "Tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka." Sumagot ang babae, "Wala po akong asawa." Hindi nagulat si Jesus sa kanyang sagot. Alam niya ang lahat-lahat tungkol sa buhay ng babae dahil siya ay Diyos. Totoo yun, sinabi ni Jesus. Nagkaroon ka ng 5 asawa at ang lalaking pinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Nang sabihin ni Jesus sa babae ang tungkol sa sarili nito, ipinakita niyang siya ay Diyos. May isang malalim na salitang pwede nang nating gamitin tungkol sa Diyos. Ang salitang iyon ay omniscient. Ang ibig sabihin ng salitang omniscient ay nakaalam ng lahat. Alam ni Jesus ang lahat tungkol sa Samaritana at mahal niya ito kahit na isa siyang makasalanan. Nalalaman ng Diyos ang lahat tungkol sa iyo. Nalalaman niya kapag masaya ka at kapag malungkot ka. Nalalaman niya kapag sinusunod mo ang iyong mga magulang. Nagiging mabuti ka sa iba at nagsasabi ka ng totoo. Nalalaman din ng Diyos kapag nagkakasala ka kahit na walang ibang nakakaalam nito. Ang magkasala ay ang gumawa, magsabi at mag-isip ng mga bagay na laban sa sinasabi ng Diyos na siyang tama. Nalalaman niya kapag ikaw ay nagsisinungaling at nananakit ng iba. Kapag hindi mo minamahal ang mga tao, yun ay kasalanan. Ikaw at ako ay ipinanganak na may kasalanan. Sabi doon sa Roma 10, no, ayon sa nasusulat, walang matuwid. Wala kahit ni isa. Ang ibig sabihin ng matuwid ay gumagawa ng tama sa lahat ng oras. Walang nakakagawa ng tama sa lahat ng oras maliban sa Diyos.
ikaw at ako ay mahal niya. Sinasabi ng Biblia na ayaw ng Diyos sa kasalanan. Parusahan ng Diyos ang kasalanan dahil siya ay banal. Ang parusa ng kasalanan ay pagkalayo sa Diyos ngayon at magpawalang hanggan, na siyang pinakamatindi sa lahat. Nalalaman niya ang lahat tungkol sa iyo at sa iyong mga kasalanan, pero minamahal ka pa rin niya. Nalalaman ni Jesus ang lahat ng tungkol sa iyo gaya ng pagkakilala niya sa Samaritana. Hindi ka ba magugulat kung may isang taong hindi mo kilala ang magkwento sa iyo ng tungkol sa sarili mo? Nagulat din ang babaeng ito. Inakala niyang isang propeta si Jesus, tagapagsalita ng Diyos dahil alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Sinabi niya sa kanya, alam kong paparating ang Mesiyas. Kapag dumating siya, sasabihin niya sa atin ang lahat ng bagay. Ang Mesiyas ang ipinangakong tagapagligtas. Si Jesus ang Mesiyas. Naparito siya para iligtas ang mundo mula sa parusa ng kasalanan. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sinabi ni Jesus sa babae na siya ang Mesiyas. Siya ang naparito sa mundo para iligtas mula sa parusang dala ng kasalanan ang lahat ng sasampalataya at tatanggap sa Kanya. Sinasabi ng ating memory verse ang tungkol dito sa Juan 3:17. Sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Ipinadala ng Diyos si Jesus ang Kanyang nag-iisang anak para iligtas ka, hindi ang parusahan ka sa maling nagawa mo. Nakikilala at minamahal ka ni Jesus. Sabihin natin muli, minamahal ni Jesus ang lahat. Isa pa, minamahal ni Jesus ang lahat. Perpekto ang naging buhay ni Jesus. Hindi siya nagkasala, hindi siya nararapat mamatay. Pero kusang loob niyang inako ang iyong parusa dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Sabi sa pahayag, 1:5, at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Nang ipinako, ang kanyang mga kamay at paa sa krus, nabuhos ang kanyang dugo sa atin. Namatay siya, nasugatan si Jesus at namatay para mapatawad ka sa mga maling bagay na iyong nagawa. Pero hindi siya nanatiling patay. Muli siyang nabuhay. Siya ay buhay ngayon sa langit, na mamahala sa lahat ng bagay. Siya ang Mesiyas. Sinabi ni Jesus sa babae na siya ang Mesiyas, ang magliligtas sa mundo mula sa parusang dala ng kasalanan. Maaring nakagugulat sa babae ang mga salita ni Jesus. Napaisip siya, siya nga kaya ang Mesiyas? Tumakbo siya pabalik sa bayan at sinabi sa lahat na nakasalubong niya, halika kayo, puntahan niyo ang lalaking nagsabi sa akin ng lahat ng nagawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Nagpadali ang mga tao para makita si Jesus. Nagulat sila sa mga sinabi ng babae at nais nilang makita kung si Jesus ba talaga ang ipinangakong tagapagligtas na kanilang hinihintay. Marami sa mga taga-Samaria ang sumampalataya kay Jesus dahil sa sinabi ng babae at dahil mismong narinig nila siya. Sumampalataya sila kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Sumampalataya ka na ba at tumanggap kay Jesus bilang iyong tagapagligtas? Minamahal ka niya at nagmamalasakit siya sa iyo. Ano man ang kasalanang nagawa mo, nalalaman ni Jesus ang lahat ng tungkol sa iyo at mahal na mahal ka niya. Kaya namatay siya para sa iyo. Sinasabi sa gawa na ang sinumang sumampalataya sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. Ibig sabihin ng sumampalataya ay ang magtiwalang namatay si Jesus sa krus muling nabuhay na sa ganoon ay maaari kang maligtas mula sa parusa ng kasalanan. Kapag ikaw ay naligtas, ang Espiritu Santo mamumuhay sa iyo at tutulungan kang gawin yung mga nais ng Diyos na gawin mo. Aaminin mo ba sa Diyos ang tungkol sa iyong kasalanan at sumampalataya sa Kanya? Yumuko ka at pumikit. Sundin mo yung panalangin kong ito. Panginoon, naniniwala po ako kay Jesus na siya ang Mesiyas.
Siya ang iyong pinadala at siya ang magbibigay sa akin ng buhay, magpapatawad sa aking mga kasalanan at sa parusa nito. Pinapaniwalaan ko po siya at tinatanggap bilang aking Panginoon at tagapagligtas sa aking buhay. Salamat po, natutulungan niyo po ako na mamuhay ayon sa gusto mo. Ito po ang aking dalangin, in Jesus' name. Minamahal ni Jesus ang lahat ng tao. Mahal ka ng Diyos at ibig niya ring mahalin mo ang lahat kahit mga taong ayaw sa'yo at ayaw mo din. Sabay-sabay nating bigkasin ang ating memory verse simula sa reference. Juan 3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Juan 3:17. Tandaan, minamahal ni Jesus ang lahat ng tao at ibig niyang iligtas ka sa kasalanan at parusa nito. Kids, kita-kita muli tayo sa susunod na linggo at abangan nyo may bago na naman kayong magtuturo sa inyo. Bye! Bye!